Yo, what is up guys? Welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako, okay naman. Yan. So, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, ang pag-uusapan natin ngayon ay about sa mga ink. Yan, ang daming nagko-comment dyan, ang daming nagre-request. Ano nga bang magandang bilhin na ink? Ano bang ink ang pwedeng gamitin? Saan makakabili? Okay lang ba gumamit ng mga local inks natin? So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sagutin natin lahat yan ngayon. Pero bago yon, kung hindi ka pa nakasubscribe or kung bago ka sa channel natin, please do subscribe and click the bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. Dahil every Saturday nag-upload tayo ng bagong video. That's 7 p.m. Okay? Yun. So, simula na tayo. Pero bago yon, intro muna. Yes, sir. Yan. So, eto na nga. Ano nga bang ink ang magandang gamitin? Sa dami ng lumalabas na ink ngayon, lalo na mga local inks, naguguluhan na ang mga kasabot natin kung ano nga bang bibili nila, anong gagamitin nila, anong pipiliin nila. Yan. So ako, hindi ako magiging bias dito, mga kasabot, no? Although hindi naman ako very specific sa ink, no? Mas specific ako sa kulay, no? Halimbawa, pagdating sa dilaw, no, mas gusto ko yung Star Bright, no? Pagdating sa black, depende kung saan ko gagamitin yung black, mas gusto ko yung dynamic. Yun. So, mga ganung bagay. Pero pag-usapan natin kung anong inks nga ba yung magandang gamitin. Depende yan sa preference nyo. Pero eto yung gawin natin. Magbibigay ako ng top 20 inks na eto, galing to kay Google, no? Eto yung top 20 inks ni Google. Yan. This is as of 2023. Hindi pa siya updated. Pero ito yung top 20 inks, no? And lahat to international. Hindi kasama dito yung mga local inks natin. Pero pag-usapan din natin yan mamaya, no? So ito, papasadahan ko lang ng mabilis yung top 20 inks, no? Tapos may mga i-explain ako sa inyo. So number 1 is Eternal Ink. 2 is Intense. 3 Dynamic. 4 World Famous Tattoo Ink. 5 Fusion. 6 Star Bright. Radiant Colors. Kurosumi. Mums. Pantera. Silverback. Bloodline. Alla Prima. Quantum. Black Buddha. Immortal. Millennium Mums. Formula 23. Electric Ink. At Skin Candy. Yan. So, meron ditong mga hindi nasama na kilalang tattoo ink. Pero, yung binigay kasi ni Google is top 40. So, maraming hindi nasama dito. Pero, mostly, dun sa top 20, yun talaga yung mga sobrang sikat na ink ngayon, no? At, eto rin yung mga talagang kapag nagpunta ka sa mga tattoo supply is yung talagang nire-recommend nila. Yan. So, pag-usapan natin tong mga inks na to, no? Doon sa top 20, ako personally, meron dito na mga hindi ko rin kilala. Hindi ko pa nagamit, hindi pa ako nakabili. Not sure, hindi yata siya available sa Pilipinas. Pero disclaimer hindi ko sure kung available siya or not, pero hindi pa ako nakakita doon sa mga pinupuntahan kong mga tattoo supply, no? Katulad ng Pantera, Alla Prima, Quantum, Immortal, yan, Electric Ink, yan, hindi pa ako nakabili yan. Pero ang mga nagamit ko na dito, nasubukan ko na, Eternal, number 1, yan, Intense,
dati yan talaga, nung nagsisimula ako, isa yan sa mga sobrang sikat na ink, yung Eternal tsaka Intense. So Eternal yung gamit ko sa colors, tapos Intense yung gamit ko sa black, tsaka Dynamic, yan. So yun, yung top 3 na yun din yung mga nasimulan kong mga inks, yan. World famous, di ko pa siya nagamit, no? Although available naman siya sa mga tattoo supply na napupuntahan ko, pero hindi ko pa talaga siya nagamit, hindi ko siya subukan. Fusion, nasubukan ko na yung Fusion. Yan, isa rin yan sa mga sikat dati. Starbright, of course, yan. Number 1 sa akin yan. Kung ako yung pagagawin ng list, number 1 sa akin yung Starbright. Yan, kasi ang dali niyang gamitin, ang dali niyang papasukin sa balat. Tsaka gusto ko yung consistency niya. Hindi siya sobrang lapot. Pero sabi nila, dalawang klase yung Starbright eh. Pero hindi na ako mag-i-in-depth dito. Pero yun, Radiant, hindi ko pa rin yan nasubukan. Kurosumi, yan, nasubukan ko yan. Lalo dati, nung bago pa lang ako, bumibili ko ng mga refill. So, sa black, ang pinakamadalas na nire-refill nila is Dynamic tsaka Kurosumi. So, yan kasi yung may malalaking ink na nabibili. Mga 8 ounce, ganyan. So, yun yung pinakamadalas kong nabibili dati sa black. Kasi, syempre, black din yung pinakamabilis maubos sa akin. So, yun. Moms, nasubukan ko tong Moms dati. Bumili ako isang set. Set of 10 yata yung binili ko dati. But that was pre-pandemic yun. So yun, nagustuhan ko naman siya, pero ang medyo off ako sa Moms is yung kapag gumaling na siya, hindi siya kasing tingkad ng Starbright. Yun. Pantera, hindi ko pa nasubukan. Silverback, ito, medyo pumutok din yung pangalan nito, no, nung nauso yung mga set ng black ink, yung pang black and gray nila na set. Alam ko, ito yun eh. Sumigat din yan nun. Tapos, Bloodlines, yan. Nasubukan ko rin yan. Nakabili rin ako ng set niyan. Set of 5 yata yung nabili ko niyan. Bloodlines, nabili ko yata yung set niyan sa MLC dati, sa Monumento, no. Yan. Tapos, Ala Prima, hindi ko pa nasubukan. Quantum, hindi pa. Black Buddha, hindi pa. Immortal, hindi pa. Millennium Moms, lumabas din to, pero yung Moms lang yung nasubukan ko. Formula 23, hindi pa rin. Electric Ink, hindi pa. Skin Candy, yan, nasubukan ko yan. Pero ang nabili ko lang yata dito is yung, di ko maalala eh, parang yung pink yata tsaka yung teal nila. Kasi dati yung teal na kulay, hindi siya ganun kadali hanapin. Hindi ko masyadong maalala, no? Matagal na kasi. Pero parang dun ko lang yata siya nakita. Yun. Pero ngayon, most na ginagamit ko talaga is Eternal, Dynamic. Gumagamit din ako ng local inks, no? Kasi ni-review natin yan, sinubukan ko. Pero mostly talaga doon ako sa mga branded talaga, kasi syempre hindi naman lahat is open para gumamit ng mga local inks natin. Pero sinubukan ko 'yan, no? Shoutout nga pala sa mga local inks natin dito. Doon sa mga, ang dami na kasi lumabas na bago. Pwede kayo mag-comment sa comment section, mag-message kayo sa Facebook ko. Pwede kayo makipag-collaborate sa akin. Pwede kong subukan yan. Review natin. Pero of course, that will be an honest review, no? So, no hard feelings kapag nireview natin ng totoo. Okay, yan. So, ano pa ba? Ito, mga kasabat, no? Medyo magiging mahabang video to. Pero, ayun, isa pa sa mga kino-consider natin sa mga inks, no, is kasi hindi siya kahit yung mga branded international inks natin, hindi naman sila nagbibigay ng ingredients nila, pero sa website nila pag pinuntahan mo, meron silang mga
mga sinasabi doon na or mga ina-explain doon which is very important sa inks natin, no? Halimbawa, ito, number 1 is katulad dito sa na ba yun? Sa Starbright, no? Ito, sa Starbright, ang lagi nilang sinasabi, Starbright is a vegan-friendly ink. Yan. So, especially kasi sa US, no? May mga vegan na mga nagpapatato na customer clients yan. And very specific sila na ayaw nila ng mga inks na may nasaktang mga hayop. Yan. So, that's why may mga inks tayo na vegan friendly, no? Yan. Ano pa ba yung mga kino-consider natin dyan? Since hindi nga sila nagbibigay ng ingredients, what we consider is kung paano siya ginawa, no? Paano siya pinrepare, kasi yung inks din ay dapat yung pag-prepare ng ink, pag-package sa ink, paggawa ng ink, hindi rin siya basta-basta kasi nga pinapasok din yan sa katawan natin. So eto, katulad nito sa Starbright din to, sa website ng Starbright, yung mga inks nila is produced in a certified ISO 8 Class A 100,000 clean room. So, ano nga ba yung ISO 8 Class A 100,000 clean room? So, ISO 8 siguro, naririnig yan sa mga patalastas, no? Ako madalas kayo marinig sa kotse, sa mga patalastas sa radyo. Sinasabi yun after nung parang pinaka main commercial. Pero yun, explain natin. Ano nga ba yung ISO 8? ISO 8, klase siya ng parang class 8 siya ng isang clean room. So clean room, dun prepare yung mga inks. Yan, kagaya rin sa mga gamot, cosmetics, mga ginagamit sa balat. So dun din pine-prepare yung mga ganon. So basahin natin. Ayon kay Google, ISO 8 is the second lowest clean room classification. An ISO 14644-1 classified clean room is a room or contained environment where it is crucial to keep particle counts low. Yan. So, it means yung room na pinagpe-prepare nila is very clean at mababa lang yung mga particles. Ano nga ba yung mga particles na sinasabi? Yung mga alikabok, dust, no? Airborne microbes, yan, aerosol particles, and chemical vapors. Syempre, yung pinagpe-prepare na room, kasi syempre kung maraming maalikabok dyan, maraming mga mikrobyo, kasi syempre sa hangin natin may mga microbes din dyan. Hindi magiging sanitized yung ink na pine-prepare. So yun yung question natin sa mga local inks. Paano nga ba siya pine-prepare? So mga local ink makers, kung gusto nyo, pwede nyo i-invite kung saan nyo ginagawa yung mga inks nyo para maipakita natin at masabi natin na talagang malinis siya ginagawa, no? Hindi naman natin i-reveal yung formula nyo or whatsoever, saan man nanggagaling yung ink na yan. Is it repackaged ba? Is it rebranded ba? Diba? Hindi natin i-reveal yan. Gusto lang namin makita paano siya pine-prepare para makita rin ng mga bumibili, ng mga customer na malinis siyang nape-prepare. Okay? Yun. So again, no shade. Wala akong sinasabing mali dito, mali kayo or whatsoever. Eto lang yung mga standards na gusto nating malaman kung nasusunod ba. Okay? Ayun. Ano pa yung narinig nyo kanina? ISO. ISO is International Standards Organization. So yun. Meron din tayo yan dito sa Pilipinas. Sila yung nagka-classify nung room na pinagpo-producean ng ink kung anong ISO siya. ISO 8 ba to? Anong klaseng level ba yung clean room neto? Yun. So sila yun. Okay? Excuse me. So yan. Ano pa ba? Ito. Meron ako mga na-save dito eh. Ayun. Isa pa sa mga 100% vegan inks ay yung world famous ink. Yan.
Tapos, asan pa ba? And meron dito yung Nocturnal Ink. Not sure if aware kayo doon. Ako hindi rin masyado. Pero, ito, ang sinasabi nila dito is organic yung mga pigments na ginagamit nila at walang chemicals or harmful chemicals, sabi nila doon sa website nila. So yun, yun yung mga inks na vegan friendly. Yan. Kurosumi, ito ngayon ko lang nalaman, no, sa US na rin pala siya ginagawa. Dati kasi alam ko sa Japan to ginagawa eh. Tapos Fusion, ayan, isa daw sila sa may pinakamataas na pigment load. So, isa sila sa pinakamatingkad na inks, no? Usually, ano nga ba ibig sabihin pag mataas yung pigment load? Ibig sabihin, matapang yung kulay nila. And by experience, yung mga matataas yung pigment load, sila din yung inks na pag tinatumo sa balat is parang may texture siya habang gumagaling. Again, don't quote me on this, pero by experience lang, yung mga nabibili kong inks dati na sinasabing high pigment or high pigment load, sila rin yung medyo malapot, medyo matagal din gumaling, no? Based yun sa experience ko. Pero yun din yung mga talagang magagandang ink, at yun din yung magandang ipang cover up, no, yung mga high pigment load na inks. Yan. So ayun, yun lang yung mga inks na nakita ko na may mga magandang sinabi sa website. Yan. Eto, alam ko hindi sinasabi dito yung mga ingredients ng inks, pero may mga bagay tayong na dapat iwasan sa mga inks, no? Katulad ng acrylics, solvents, and PET plastics. Yan. Pinakamaganda talaga kung all natural, organic yung mga ginagamit nilang inks at walang mga chemicals na ginagamit or yung mga toxic chemicals, kasi yun yung madalas na nakakakos ng allergic reaction. Katulad do sa red ink, yan yung pinakamadalas kasi red inks madalas talaga siya maka-allergy or yung umuumbok, yan. Kasi noon ang ginagamit dito sa red ink is mercury sulfide, no, na malakas talaga paano ba to, maka-apekto sa tattoo. Yan. Isa pa is yung chromium and chromic oxide na nasa green ink. Yan. Isa pa yan sa mga nagka-issue dati, green ink. And pinakahuli is yung cadmium sa yellow ink. Yan. Naging issue din yan kasi noon ang hirap talaga papasukin sa balat ng yellow ink. So talagang naghahanap sila ng magandang klase ng pigment or ingredients na gamitin sa yellow ink. Meron din sa blue yung cobalt albuminate, pero hindi siya masyadong nagka-issue noon. Hindi ko siya nabalitaan, pero yun yung mga alam kong nagkaroon ng mga issue sa ink. Pero ngayon kapag sinabi nila na organic yung ink nila or vegan friendly, most likely wala nang mga ganyan yan. Okay? So yun, alam ko medyo maraming information to, pero sana may mga natutunan kayo, no? Medyo naging technical yung mga tinuturo natin dito, pero hindi naman kailangan tandaan yan. Pwede yung balik-balikan yung video na to, and also those are good to knows, no, na at least alam nyo. So pag may customer kayo nagtatanong ng ink, ano bang ink gamit nyo? Meron kasing mga customer na ganun eh. Ayoko nagpapatato pag hindi ganito yung ink, dapat ganito yung ink. Anong ink gamit mo? Yung nagtato kasi sa akin ganito yung ink, bla bla bla. Yun, ako pag ganun, gusto ko nang palisin. Pero ayun, at least may masasagot kayo. Ako kasi by experience na lang din ko natutunan tong mga to sa mga tanong ng customer. Yan. Syempre sa mga
nakakausap ko din na mga old artists na, mga lumang tattoo artist na mga nagturo sa akin. Yan, dami ko ring natutunan. So, ayun, especially ngayon, no, yung mga customer ngayon kasi medyo di naman sa paarte na ng paarte kasi syempre andyan ang social media, nandiyan ang internet. Dito tayo na nagtuturo ng mga tamang bagay kaya nagiging matanong na sila, which is really good, 'di ba? Especially kung wala ka namang ginagawang mali. So it means educated yung tinatatuan mo, may alam siya, hindi sila bara-bara lang. Okay? Ayun, yun lang naman. Kung nagustuhan niyo yung mga ganitong klase ng video, like nyo na yung video natin, share nyo na rin para makita ng iba natin kasabwat. Okay, at kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and click the bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. Dahil every Saturday nag-upload tayo ng bagong video at sa 7 PM. Okay, yun lang. Ang haba na nung video natin. Peace out.